Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Higit sa dakilang Diyos, may kaloob sa atin ng panibagong biyaya sa umagang ito. May lakas tayong nasumpungan at tinanggap dahil ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay, Panginoon. Nagbibigay sa atin ng mabuting bagay. Kaya sa oras na ito, tayo muna po ay higit na magsalo-salo sa gawain ng pang-umaga, ang devotion na ito. At umpisan nga po natin ang awitin. Ang ating gawain na ito, Diyos ng pag-asa. Bighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na nagbabago. Ninanasa sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Minsan po, aming Diyos na dakila at walang katulad, kukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayo, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Aming Diyos, sa umaga nga pong ito, sa biyayang kaloob niyo sa amin, buhay at lakas, pag-asa. Ikaw po, Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng bagay na meron kami, Panginoon. Ito po'y kinagagalak po namin na ipagpasalamat sa inyo bago mag-ugan sa aking pong buhay, na kayo lamang po ang higit na mabiyaya. Kayo po ang Diyos ng pag-asa. Kayo lamang po ang higit, Panginoon, na patuloy na magpabukal ng iyong salita, O God, na higit na kagagalak, Panginoon, ng bawat isa sa amin, O God. Samahan niyo lamang po kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito at ang kalooban niyo ang higit na papangyari, O God. Sa iyo pong papurit paglulahati, in Jesus' name, Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at higit sa ating Diyos. Kamusta po? Alam natin na ang araw ng bukas ay pinagtagumpay na naman tayo ng salita ng Diyos sa pag-aaral na minsan sa ating buhay bilang tao, kahit na lingkod, hindi tayo exempted sa mga damdamin na hindi nakakalugod sa Panginoon. Ito po ay kahit saan, sa pamilya, sa gawain, sa ministry, at kahit saan tayo maging sa kakaunawa sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya masyadong talagang nasasakop ng Panginoon. Ano po yung ating pag-aaral? Tayo po ay magbukas sa salita ng Diyos sa Kawikaan chapter 4 na mga tao. Minsan hindi lang mga nang wala sa Panginoon, o hindi mga lingkod, anak ng Diyos, kundi kahit mga anak ng Diyos na matatagal na. Pero ano po ba yung mga bagay na magiging resulta nung ba ng Panginoon? At talagang kinagigiliwan na siya at marami ng higit nasusupungan ang pagka pagiging anak ng Diyos o pagiging
Diyos na sinugo ng Panginoon. Pero ganun pa man, yung damdamin dito ni Judas ay higit na kung ano yung magiging niya. Di po ba yung mild envy ay sa ating kamunduhan ay yung sana all nananampalataya. Dahil bilang tao ay nadadala ng emosyon. Sana all, di po ba, sa mga bagay na nakikita natin sa kapwa natin, sa mga bagay na wala sa atin at minsan nakikita natin sa mga tao sa paligid natin, minsan yung pagtatagumpay, yung mga achievement, o di po ba. So, ganun din po. Ito po yung bahagyang pagkaingit po. At ito po ay makikita natin, yung ano po nito, biblical example, yung kay Cain at Abel. Sa Genesis chapter 4, verse 3 to 5. Alam naman po natin yon. Yung kay Abel ay kinalugdan ng Diyos, yung kanyang handog. At yung kay Cain ay hindi masyado. At alam naman po natin yung naging damdamin po doon ni Cain. Kung bakit nagawa niya. Yung anak or nagkakaroon ng magandang favor na laging nabibigyan ng favor ng magulang yung isang kapatid natin, or sa paglilingkod naman sa ministry, di po ba? Lagi nakikita yung isang kapatiran, lagi siyang yung kanyang charisma ay palaging mas ahead, di po ba? At siya yung palaging apple. Bagay pa po, nagiging level po ng pagkaingkit ay yung resensual envy. O bakit siya? Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 18 verse 7 to 9. Ito naman po ay ang istorya ni Saul ay mas nagiging ahead na kay Haring Saul. Basahin po natin sa Unang Samuel chapter 1, Unang Samuel chapter 18 verse 7 to 9. Sabi po dito, kanta naman po ay kay Saul ay libo-libo at kay David naman ay laksa-laksa. So, alam naman natin yung kwento na ito kay Haring Saul na talagang nagkaroon siya ng retentive or resentment envy po na talagang yung damdamin niya ay higit na parang nauungusan. At alam naman po natin yung kahinan nito. Bagay na ito na pinapakita po ng Diyos na yung pagkaingit talaga ay hindi maganda sa lalo na sa mga anak ng Diyos. At meron pa po tayong isa pa pong pag-aaralan o babanggitin na pagkaingit, yung malicious envy o yung malisyosong pagkaingit. Ito naman po yung kaganapan na makikita natin sa Mark 15 verse 10 na dinala ng namamahalang pari ang Panginoong Hesus kay Pilato. Hindi po ba dahil yung mga nagagawa ng Panginoong Hesus, dito po basahin po natin, sinulsulan ng mga namamahalang pari ang mga tao na si Barabas ang hilingin na palayain at hindi si Jesus. So nakikita po natin, nagdudulot po talaga ito. Yung damdamin o kaisipan na minsan ay talagang hindi natin namamalayan. Last po, na pagkainggit, yung inward o yung sa loobin. Turning envy inward, leading the self-doubt and declining self-esteem. Ito naman po yung sa Exodus chapter 3 verse 11 na sinabi niya doon yung inward envy po.
Sinabi po ni Moises doon, sino ba siya para piliin upang dalhin ang Israelita sa Ehipto? Alam natin na tayo ay higit na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Higit pa sa ating iniisip, higit na binayaan. Kaya ang Diyos ay, kung ang Diyos ay pupuno sa atin, ito po ay nagdudulot ng kasiyahan, kakwintintihan, magandang pag-uugali. Alam naman po natin dahil tayo ay may espiritu ng gagaling sa Panginoon. At kapag tayo ay puspos ng banal, nagkakaroon ng hadlang upang matugunan yung ating mga panalangin. Yung kagustuhan ng Panginoon na maganap sa ating pambuhay ay nahahadlangan, mga kapatid. At isang bagay din po, ito din po ay nagdudulot ng dibisyon, hindi lang sa ministry, kahit sa pamilya. Di po ba? Dahil kung ating makikita dito po sa atin po, ang higit na nagaan sa atin, nag-o-objective po sa atin. Dahil dun sa pagkainggit, di po ba? Makikita mo sa nakapaligid sa iyo. Sana all, di po ba? Nagkakaroon ka na ng damdamin, dahil sa paglilingkod ko, dahil sa pagsinunod, wala ako ng ganung bagay. Bakit siya? Di po ba? Lagi na lang siya ang di po ba? Sa nakararami. Kaya yung bagay na iyon, o nga po, pasensyahan nyo na po, mahina po ang signal. Napuputol po. Kaya sa oras na ito, ano man pong bagay na negatibo, pinapakita po ng salita ng Diyos at ipinapaunawa sa atin na hindi po nakakalugod sa Kanya. Hindi po kasihan ng Panginoon. Sa mga bagay nito, ito po ay hindi makakapagdulot na maganda, ng mabuting oportunidad. Kaya po yung pagkainggit ay minsan sumisira sa ganitong kaloob ng Panginoon. Dahil yung pagkainggit ay nagdadala ng distraction, ng hindi pagkakaisa. Nasisira yung solemnity at rhythm na gustong buuin yung pagkakaisa sa ganitong damdamin. Na ito pala ay yung damdamin na pala nito, yung kaisipan pala na ito ay hindi para sa Panginoon. Kaya sabi po dun sa atin pong pinag-aaralan, na sabi po dito, ang payapang kaisipan ay nagpapalusog sa katawan. Kapag po tayo ay payapa, tayo po ay nagiging malusog, nalangin at higit na lumuluhod sa Panginoon. Yung mga ganitong bagay ay masusolusyonan.